Okay, kagaya na nabasa niyo sa title guys, meron akong gustong i-confess or meron akong gustong i-share sa inyong information about sa akin. Meron po akong hearing problem. Hard hearing po ako. Hindi naman po ako 100% bingi, pero yes, hirap po akong makarinig kapag walang hearing aid. So, nag-start po ito na manotice ko year 2013 or 2014, mga ganun. Sabi ng mga doktor ay congenital yung conditions. And since birth, meron na talaga akong hearing problem. Pero sabi ng mga doktor, manonotice lang talaga ang ganitong klase ng condition kapag adult ka na. Kaya naman, 2013 ko pa lang siya na-notice talaga. And maraming ENT doctors ang pinuntahan namin and nagsabi sila na talagang ayaw nila akong bigyan ng hearing aid, ayaw nilang mag-recommend ng hearing aid dahil may stigma. Number one reason nila is stigma kasi ang bata ako pa para magkaroon ng hearing aid. And stigma meaning may impression agad ng mga tao sa isang may hearing aid. And ayun, lumipas sa maraming taon, fast forward sa taong 2023, doon lang po ako talaga na nabigyan ng recommendation ng isang doktor sa St. Luke's na yes, kailangan mo na mag-hearing aid. And wala nang ibang practical na solusyon kundi mag-hearing aid. Meron pang isang solution actually sa condition ko ay operation. Pero darating din yung time na babalik ulit sa ganitong condition and kailangan ko na namang magpa-opera and so on and so forth. So sayang lang, magiging cycle yung operation and ayoko din naman nun dahil mahal and masakit syempre. Tapos may healing time pa yon. So pinaka-practical ay hearing aid. So, para lang magkaroon kayo ng idea sa condition po ng tenga ko, meron po tayong maliliit na bones dito sa likod ng tenga and yung bones po na yon na nasa akin ay magkakadikit. Hindi sila masyadong nagva-vibrate kaya konting-konti lang yung naririnig ko or naiintindihan ko dun sa sound na yun. Kaya kailangan ko talaga ng hearing aid. And dahil may hearing aid ako, maayos naman akong nakakarinig. Yun lang, kailangan ko pa rin ng isa pa. Mas severe po itong kabila ko. And dahil sa mahal po ng hearing aid, sobrang mahal talaga. Isa pa lang yung nabibili namin. And nasa more than a year ko pa lang po nagagamit itong isa. So gusto kong i-share sa inyo yung mga experiences ko maya-maya. Ang ginagamit ko pong hearing aid ngayon ay Phonak Audio. And makikita niyo po itsura ngayon. And kagaya ng sinabi ko, mahal siya pero may mas mahal pa po na klase ng hearing aid. Nasa around 350,000 na hearing aid. Meron pa pong ganun, ano. So, syempre, hindi natin kaya yun. Pero ito pong model na ginagamit ko ngayon ay sapat na para sa everyday po ng mga gawain natin. And nakaka-cancel out niya yung unnecessary noise. Halimbawa, may sobrang lakas na noise, hindi niya yun i-amplify. Hindi niya yun lalakasan. So, para siyang, namimimik niya na, nagagaya niya na yung performance ng literal na tenga. So, malaking tulong na siya sa akin. Pero, ayun, kailangan pa po naming mag-ipon para dito sa isa pa. So, ayun, gusto ko lang i-share sa inyo na meron po akong hearing aid. And, at least hindi kayo magugulat if ever na ma-encounter nyo ako in public. Ano ba, nasa tengan STR? Hearing aid po yun, ano? So, ayun. Nakaka-apekto ba to sa pag-review ko? Most especially ng mga TWS at phone speakers? Ang sagot po ay hindi. Kasi po, may problema lang ako sa mga sound na nanggaling sa malayo. Pero yung sound na nanggaling po sa malapit sa akin, lalo na kung nakasuot yan, like TWS, wala pong problema. Same lang po yung naririnig ko. So kapag sinabi ko talagang malakas ang sound ng phone speaker o ng isang TWS, malakas po talaga yon, ano? Kasi sa akin na nanggaling. So, ayun po, at least alam nyo lang. And gusto ko lang din i-take tong opportunity na to para i-share sa inyo yung isang backup na hearing aid na ginagamit ko. Kasi kapag pumunta kayo sa Lazada, sa Shopee, madami po dong lalabas na result kapag nag-search kayo ng hearing aid. And ang daming mura doon. Like 1,000, 800, 500 pesos, so on and so forth. Napakamura po ng mga hearing aid na yan. And sa totoo lang po, hindi po hearing aid ang tawag dyan. Sound
amplifier lang. Kasi po, ina-amplify niya lahat ng sound sa paligid and instead makatulong yan pag nagtagal po sa tenga natin yan ang palagi natin ginagamit. Eventually, masisira po lalo yung pandinig natin. So, galing po ako dyan. Meron na akong biniling mga mumurahing mga hearing aid daw, pero hindi po nakatulong. Kasi nga, lahat malakas, masakit po sa tenga. At sinabi rin ng ENT doctor namin na wag magsuot ng ganun. Kasi hindi siya makakatulong talaga. Kaya ayun, sinika po namin na makabili ng ganito kahit papano. So, gusto ko i-share sa inyo yung backup hearing aid or OTC hearing aid, over-the-counter hearing aid na ginagamit ko. And yan, ito po yun. Yan, Leaner. Yan. Mukha siyang TWS, di ba? Yan. Hindi po ito sponsored ng ano guys ha, hindi ito sponsored ng Leaner. Nagkataon lang, for some reason, kinontak nila ako last year and sinabi nila na gusto nilang ipa-review lang sa akin yung kanilang hearing aid. At hindi ko siya na-review agad. Number one, kasi akala ko, kagaya lang din siya ng ibang hearing aid na mura. Pangalawa, parang hindi pa po ako ready na sabihin sa inyo na hard hearing ako. So, ginamit ko muna siya for so many months. Tuloy-tuloy po yun. At gusto ko i-share sa inyo yung honest thoughts ko tungkol dito and worth it ba siyang bilhin. Kasi kung makikita nyo ngayon, nasa 14,700 or almost 15,000 pesos guys. May kamahalan na rin po siya. And bago nyo siya bilhin, gusto ko i-share sa inyo ilang features nito. So makikita nyo ngayon sa screenshot na FDA approved na siya. So audiologist recommended na siya. Maganda yung kanyang sound. Meron siyang noise cancellation. 8 hours yung battery life niya sa isang charge. Meron siyang companion app. Meron po siyang UVC sterilization kapag ibabalik natin ng mga TWS. Meron din siyang IPX5 waterproof rating. And yung ano po, yung kanyang UV light ay gagana po kapag sinusoli natin yung ating hearing aids or TWS. So for example, babalik natin siya, meron pong ma-activate na ayan o, UV light. Wala ko napapansin nyo. May violet sa mga gilid. UV light po yan for cleaning. So, the next time na isuot po natin yung ating hearing aids, malinis po siya. Okay? So, ayun. Meron siyang USB-C port dito sa ilalim. Meron din siyang wireless charging. And sa lahat po ng nagamit kong murang hearing aid, ito po yung the best. Napakaganda po niyang backup. Hindi po niya mapapantayin yung sound ng mahal na hearing aid na talaga nabibili natin sa mga hearing aid centers like Manila Hearing Aid. Pero, close enough. Pwede siya as backup. Kasi meron po mga hearing aids ngayon, para lang alam nyo, kagaya nito, meron pong version nitong hearing aid na ginagamit ko. Pakita ko sa inyo. Meron po mga hearing aids sa ngayon na battery nila built-in. Yung sa akin po, hindi. Hindi siya built-in. Ang battery po niya ay 312. Ayan. So, kapag nalobat, salpakan ko lang ng bago. Ayan, and maghihintay lang ako ng mga 3 seconds, okay na ulit. Okay, whereas dun sa mga built-in na may hearing aid na merong built-in battery, kailangan mo siyang ilagay sa charging case, maghihintay ka ng, ewan ko kung ilang minutes or oras. So, may waiting time. So, kung ganun ang ating situation, maganda po itong Leaner. Highly recommended. Hindi to sponsored guys. Ang sabi ko sa inyo, ilang months ko na itong ginagamit as may backup. Minsan ginagamit ko siya dito kasi nga kailangan ko pa ng hearing aid dito, ang laking tulong. Sobrang ganda ng performance niya. So if ever na makita nyo ako na ito yung suot, baka lobat yung aking hearing aid or nasa maintenance period. Kasi po yung mga hearing aids, kahit po ingatan namin yan, mapasukan po yan ng earwax at ng moisture. So mga 3-4 months or every 3-4 months, kailangan po namin siyang dalhin sa technician, palinisan para bumalik sa dating performance. So, ganun po yun. And sa mga period na yon, sa mga time na yon, mahirap po kapag wala tayong gamit na hearing aid, syempre. So, kaysa bumili tayo ng isa pa na napakamahal, bilhin lang tayo ng ganito. Nasa 15,000 lang. Pwede na po natin siyang magamit as TWS. Hindi siya kasing ganda ng mga dedicated na TWS, pero pwedeng-pwede na po. And maliban po dito, kapag binili natin itong Leaner, may kasama siyang ganito. Yan. Ano po ito? Additional mic.
So kapag in-on po natin 'to, yan, automatic ko-connect na po siya dito sa ating leaner. Tapos kapag nasa public place tayo, for example, Starbucks, ganyan, tapos so sobrang ingay, hindi na natin marinig yung kausap natin, pwede natin 'tong ilapag sa table and mas ma-amplify pa po yung sound sa paligid at mas maririnig natin yung ating kausap. O kaya naman kung nasa bahay po tayo, pwede natin 'tong i-connect, ayan, oh, sa ating TV via 3.5 audio cable. Pwede natin siyang i-charge via USB-C. So, ganun po kalaking tulong ito. Kasama na to kapag bumili tayo nitong Leaner Nova Deluxe, okay, na OTC hearing aids. And ang maganda nga dito, guys, hindi siya kagaya ng mga murang hearing aids ngayon sa Lazada, sa Shopee, kasi FDA approved at audiologist recommended siya. Makikita niyo naman sa website nila na talagang ang gaganda ng hearing aids nila at mura. Yun kasi po talaga yung problema sa ngayon. Yung mga hearing aids, ang mahal po. Para kang bibili ng motor, cash. Ganun siya kamahal. And kagaya ng sinabi ko kanina, more than a year ko pa lang po itong gamit kasi ang mahal po talaga. Kaya hanggang ngayon nag-iipon kami para dito sa kabila. So hopefully, sa coming months, makabili na ako ng isa pa para talagang 100% yung marinig ko ng sound. Pero so far, ito, napakalaking tulong. Narinig ko naman na po yung kausap ko ng buo. So ayun, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo sa video na to para at least kung sakali na makita nyo ako, alam nyo na kung ano yung nasa tenga ko. And marami na po nakakaalam actually na mga friends, family members, and mga nasa tech industry, mga brands, alam nila na meron akong hearing aid. And ako mismo, gusto ko sa akin manggaling yung information na hard hearing po ako. Okay, hindi po ako bingi hindi ako bingi. Hard hearing. Hindi po ako 100% walang naririnig. Meron pa rin po, pero mahina. Hard hearing po ano. Nga pala, bago ko makalimutan, itong Leaner, guys, kapag ginamit natin siya, meron siyang companion app. Pakita ko sa inyo. So, ayan. Makikita nyo ngayon, guys, na kapag inopen natin yung ating companion app no, ng Leaner, makikita ninyo yung sound level. So, ating ko para makita nyo mismo. Pala, yun, itsura niya, para ka lang naka-normal na TWS. So, hindi siya nakakahiyang isuot in public. So, kapag suot na natin siya at binuksan natin yung companion app, makikita ninyo, guys, na meron siyang control sa volume ng bawat isang earbuds or hearing aid natin. And then, meron siyang modes dito sa baba. Meron dialogue, restaurant, commute, outdoor. And makakatulong po yung mga yan para agad-agad makapag-adjust itong Leaner hearing aid sa situation natin. Tapos, kung gusto naman natin na tayo mismo yung mag-adjust ng bawat parts ng sound, dito tayo sa advanced settings. Ayan. Merong overall, merong thickness, fullness, clarity, transparency, at kahit yung noise reduction, mako-customize po natin. Meron din tong hearing test kung sakaling gusto nating tailor sa sound na naririnig natin, itong hearing aid. So, ganun po siya kaganda. So, ayun po. Para sa akin, malaking tulong itong Leaner para po sa mga naghahanap ng backup hearing aid. So, bring ko lang. And, ayun. So, maraming salamat sa pakikinig nyo. And salamat din doon sa mga nag-a-adjust para doon sa mga hard hearing persons. Lakasan nyo lang po yung boses nyo kapag kausap nyo yung mga hard hearing individuals kagaya ko para hindi po sila mahirapan kapag kausap kayo. And, ayun. At least, may idea na kayo kung sakaling makita nyo sa mga sample video sa susunod or ito sa mga YouTube videos ko na meron akong hearing aid, din na kayo Maraming salamat guys para sa ating unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.